Kami po ay masayang muli na kayo'y makasama sa ating pag-aaral dito sa Sulyap sa Katotohanan, na naniniwala na ang matatag na pamilya, pundasyon, ay Biblia. Salamat po sa nakalipas na 7 mga linggo ay nakasama namin kayo at ngayon tayo ay nasa ikawalong paksa ng ating tinatalakay dito sa Aklat at Ebanghelyo ni San Juan. Ang pamagat ng ating pag-aaral ngayong linggo ay mga katuparan ng mga hula sa lumang tipan. At bago tayo tuluyang tumalakay, magbasa at magbulay-bulayan ang ating pag-aaral ngayong linggo, inaanyayahan ko po kayo na samahan ako sa isang panalangin. Mapagpalang Ama na nasa langit, sa mga nakalipas na linggo at araw ng aming buhay, kami po ay sinubukan sa mamagitan ng mga sakuna at mga kahirapang dumating sa aming bansa. Subalit nagtitiwala po kaming pinahintulutan niyong mga ito upang lalo kaming magtiwala sa inyo at dumipende sa inyong biyaya at sa inyong pagkalinga. Salamat sa mga taong tumutulong. Salamat sa mga nagbibigay ng mga abuloy at mga kailangan ng aming mga kababayan. Manatili nawa kami na nagtitiwalang hindi nyo kami pababayaan at iiwan sa ganitong mga kapanahunan. Salamat po na ang inyong salita ay buhay, na siyang saligan ng aming pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong muli ay makakarinig ng isang tanging bilang na siyang magdadala sa atin ng inspirasyon at ng panibagong pananaw sa magitan ng musika kung ano ang katiyakang ipinangako ng Diyos na siya ay di niya tayo pababayaan ni hindi niya tayo iiwan. To take away my doubt.
Salamat po sa awit na ating napakinggan. Tunay na ang mga liriko, ang mga pangungusap na isinulat ay nagbibigay sa atin ng pag-asa, ng hamon at ng katiyakan na ang Diyos ay kasama natin. Kagaya po ng ating lingguhang ginagawa bago tayo magpatuloy, ay kayo po'y aking inaanyayahang muli na bago kayo pumalaot sa pagbabasa, pag-aaral ng ating Sabbath School Quarterly, ay inyo munang unahing ating basahin ang mga talata at mga bahagi ng banal na kasulatan na iminumungkahi ng may akda na dapat nating pag-aralan. Ito ay ang Juan 5, 17, 20, 36 hanggang 40, 46 hanggang 47. Ang Juan 13, 18, ang Juan 17, 12, ang Jeremias 2, 13, ang Zacarias 9, 9, at ang Juan 8, 12 hanggang 30. Ang mga talatang ito'y may kaugnayan sa bawat isa, lalong-lalo na sa pagtunghay natin sa mga hula o mga propesiya sa lumang tipan, lalong-lalo na't nakasentro ito sa ating Panginoong Hesus, paano naganap at paano pinatutunayan ito na hindi lamang siya ordinaryong tao, kundi siya ang Mesiyas at may pagka-Diyos na nanggaling sa walang hanggan. Ang ating pong susing talata o yung sauluhin nating talata ay masusumpungan sa 1:5-36. Ganito po ang sinasabi. Subalit mayroon akong patutuo na lalong dakila kaysa kay Juan, ang mga gawaing ibinigay sa akin ng aking Ama upang ganapin ang mga gawaing ito na aking ginagawa at nagpapatutuo tungkol sa akin na ako'y sinugo ng Ama. Mapapansin po ninyo ang ating Panginoong Hesus ang nagsasalita dito na meron siyang mas higit na patutuo, na lalong dakilang patutuo. At ano yun? Yung kanyang mga ginagawa. Ano yung mga gawa niya? Magpagaling, magturo, at ano pa? Magbigay ng mga kababalaghan at mga mirakulo na tanda na siya ay galing sa kanyang Ama. Ang ating pong pagtalakay ngayong linggo ay nakasentro dito sa mga hula sa lumang tipan na naganap at patuloy na nagaganap sa buhay ng ating Panginoong Hesus nung siya'y narito sa balat ng lupa. Sa linggong ito ay ating pong tinunghayan at tinutunghayan ang mga pahayag ni Juan tungkol kay Hesus bilang Mesiyas. At ito yung kanyang ang pagtanggap ng mga tao at yung kanilang pagtuligsa at pagtanggi sa kanya. Despite sa maraming mga kadahilanan na kanyang ipinahayag na siya ang Kristo, ano ang ating matututunan na mga kamalian nila na wag na nating dapat ulitin? Yun ang isa sa mga sentro ng ating pag-aaral ngayong linggo. Now, pansinin po natin na ang ating pag-aaral ngayong linggo'y nagpasimula sa mga tanda, mga gawain at mga kababalaghan na ginawa ng ating Panginoong Hesus bilang Mesiyas, sapagkat yun ang bahagi ng pagiging isang propeta. Sometimes, yung iba ay false na mga prophet, subalit ang mga mirakulo at mga himala ay nagpapatunay na sila'y galing sa Diyos o hindi galing sa Kanya. Si Juan ay hindi nag-record ng mga tanda dahil nagpo-point ito na siya ay isang miracle worker lamang. Si Jesus ay hindi lang miracle worker. Ang mga tanda ni Juan na isinulat na ginawa ng ating Panginoong Hesus ay unique na karakter na nagtuturo na si Jesus ang Mesiyas at ipinakikita nito na siya ay galing sa Ama at sila'y nagkakaisa. Dito po sa Juan Kapitulo 5, ang talata ay 17 at 20. Pansinin po ninyo, 1:5, 17 at 20. Subalit sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayon patuloy sa paggawa ang aking Ama, at ako'y patuloy rin sa paggawa. 20,
sapagkat minamahal ng Ama ang anak at sa kanya ipinagkita ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa at lalong dakilang mga gawa kaysa nga ito ang ipinakita niya sa kanya upang kayo'y mamangha. Ayan. So papansinin po natin ano ang kadahilanan, nagpapatuloy na gumagawa ang Ama at ang mga paggawang iyon ay mga kababalaghan tungkol sa ating pang-araw-araw na buhay, mga pagtatagumpay sa kasalanan at mga pagpapagaling mula sa karamdaman na dahil din sa kasalanan. Si Jesus ay gumamit ng mga tanda upang ipakita ang kanyang malapitang ugnayan sa kanyang Ama. Mayroong sila ay iisa. Ang gawaing ipinakita ni Jesus, ang sabi niya doon sa 1:38, ang sabi niya, ang Ama ay nasa akin at ako ay nasa Kanya. Ang layunin ni Jesus na naparito at gumawa ng mga kababalaghan ay nagpapakita na siya'y isinugo upang ipakilala ang kanyang Ama na walang nakakita. That is, He came to do the work that the Father sent Him to do, and the works that He did satisfied clearly that He was from the Father, na siya'y galing sa Ama. Ngunit, kagaya ng ating mga natunghayan na, despite the powerful signs and the testimonies from many people still choose not to believe. Ito po'y isang pagpili. Ang mga religious leaders ay nagtanong kay Jesus, "How long do you keep us in doubt? If you are the Christ, tell us plainly." Jesus answered them, "I told you, and you do not believe. The works that I do in my Father's name, they bear witness of me." John 10:24 and 25. Ang mga gawang ginagawa ko'y nagpapatotoo sa akin na the work that I do ay gawain ng aking Ama. So pansinin po ninyo, iisa ang kanilang mga paggawa. Ang Ama at ang Anak, nais tayong gumaling, nais niyang mabago ang ating mga buhay, ayaw niya na tayo'y nagkakaroon ng mga kahirapan. Ito'y ginagawa ni Jesus sa ating mga personal at mga congregational and as a people at mga sambahayan. Ang isa pang bahagi ng ating pag-aaral ngayong linggo ay ano ang authoritative role ng banal na kasulatan o yung ano ang kapangyarihan ng banal na kasulatan, ng authoritative. In addition to the specific signs and testimonies that John used to point to Jesus as the Messiah, Jesus appealed to the authority of the Old Testament. Ginamit niya ang autoridad ng lumang tipang mga kasulatan at ang mga hula nito para ipakita ang gawain ni Kristo. Ang lumang tipan is central, not just John's Gospel, but to all the New Testament. Mula Mateo hanggang Apokalipsis, may mga paghalaw, may mga citation na ginamit ang mga manunulat ng bagong tipan na nagko-quote, nagsasite, indirect quotation mula sa lumang tipan. Justification for Jesus for who He was, sino siya, at ano ang kanyang layunin ay hinulaan sa lumang tipan. Atin pong basahin ang sabi sa 5:39 ng Juan. "Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan, at iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin." Ito po ay pagsaway ng ating Panginoong Hesus. Sinaway niya ang mga religious leaders na aral sila ng aral ng mga salita at mga kasulatan ng lumang tipan, pero hindi nila nakita na ang mga kasulatang ito'y nagpapatotoo sa Kanya. Ito yung mga nagsasabi kung ano ang kanyang gawain, ano ang kanyang gagampanan, at ano ang magiging takbo ng kanyang pamumuhay dito sa lupa bilang katuparan ng mga hula ng lumang tipan. Ang buong ebanghelyo at mga nagsulat nito ay paulit-ulit na ang authority ng banal na kasulatan ay isang malaking susi
na saksi sa ating Panginoon. For instance, Jesus often used events, mga nagkaganapan sa lumang tipan to help points to himself and to what he does. The following is one case where he takes an event. Doon po sa mga bilang 21:5 hanggang 9. Hinalaw dito at ipinakita ni Jesus doon sa Juan 3:14. Ano ito? Yung pagtataas ng ahas na tanso doon sa ilang nang sila ay nakakagat ng mga ahas doon. Ginamit ni Juan ito sa 1:3, background ng John 3:16, na gaya ni Moses na itinaas ang ahas doon sa ilang, gayon din naman ang anak ng tao'y kinakailangang itaas upang mag-attract ng karamihan sa kanya. Narito, not only does Jesus refer to the story, but he was using it to point to himself. He basically give us the authoritative interpretation of what? Of what the story meant to convey. Hindi lamang niya inulit yung kasaysayan, kundi idiniin niya kung sino ang katuparan at ano ang tinuturo noong kasaysayang yaon na sila'y kinakagat ng mga ahas. Kaya nga, isa pang example, kay Juan ay mababasa natin si Felipe. Ano ang sabi niya? Sa Juan 1:45, we have found him whom Moses in the law and the prophet wrote. Nasumpungan namin siya na sa mga sulat ni Moses, sa kautusan ni Moses at sa mga propeta'y kaniyang isinulat. Sa ating pagtunghay sa Juan 13:18 at Juan 17:12, what do they teach us about the authority of scriptures understood by Jesus? Pansinin po natin paano ito inintindi o naunawaan ng mga 1:13-18. Pansinin po natin, babasa tayo ng 2 talatang muli dito sa Ebanghelyo ni Juan. 1:13, ang talata ay 18. Hindi ako nagsasalita tungkol sa inyong lahat. Nakikilala ko ang aking mga hinirang. Ngunit ito ang upang matupad ang kasulatan. Ang kumain ng aking tinapay ay magtataas ng kanyang sakong laban sa akin. Ano ang tinutukoy dito? Ito yung hula na isa sa kanyang mga alagad ang magkakanulo sa kanya, ang magbibitray sa kanya. Matupad ang kasulatan. 17, talatang 12. Ito yung mga halimbawa na nais nating pansinin. Habang ako'y kasama nila, iningatan ko sila sa iyong pangalan. Silang nagbigay mo sa akin, sila'y binantayan ko at isa man sa kanila'y walang napahamak, maliban sa anak ng kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Sino yung anak ng kapahamakan? Yung isa sa mga alagad na pumili na ipagkanulo ang ating Panginoong Hesus. So ito po'y laging sinasabi ni Hesus, katuparan ito ng kasulatan. Anong kasulatan? Ang lumang tipan. See? Hindi lamang siya ordinaryong tao na hinulaan, kundi isang Mesiyas, isang tagapagligtas, at isang Diyos na nagkatawang tao. Ngayon ay dadako tayo sa mga lumang tipang mga hula tungkol kay Jesus. Sa ating pong discussion ng mga religious leaders kung sino si Jesus, ay ito'y pinagtibay sa magitan ng aral ng banal na kasulatan, yung lumang tipan. Sa unang tanaw, it would seem unnecessary for him to do that because the religious leaders believe in Scripture. Naniniwala sila, lalong-lalo na sa mga kasulatan ng lumang tipan. Subalit anong nangyari? Nang kanyang i-point out na siya yung mga tinutukoy doon sa mga salitang binabasa nila at pinag-aaralan, hindi nila ito pinaniwalaan. Meanwhile, John records many direct quotations from the Bible and allusions mula sa lumang tipan na nagtuturo na siya ang ipinangakong Mesiyas. Tingnan po natin ang ilang mga talata at ang katuparan nito sa banal na kasulatan, lalong-lalo na sa Ebanghelyo ni Juan. Pansinin po natin ang Isaiah 40, talatang 3. Isaiah 40, talatang 3. Pansinin po ninyo ang inyong banal na kasulatan. Talatang 3. Narito po ang hula
ng tinatawag nating Messianic prophet in the Old Testament, ang aklat ng Isaiah 40 talatang 3. Ang aklat ng Isaiah ay tinatawag lang karamihang mga scholars na maliit na Biblia, 66 chapters, kumakatawan sa 66 na mga aklat ng banal na kasulatan. 40 talatang 3. Ang tinig ng isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Tuwirin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. Pansinin po ninyo, sino daw? Para sa ating Diyos. Hindi po para sa isang tao. Yung darating na ipaghahanda. Nino? Pansinin po natin ang katuparan sa Juan 1 talatang 23. Yung ipaghahanda na ano raw? Sabi doon, yung daraanan ng lansangan para sa ating Diyos. 1:23. Narito po ang sabi. Sinabi niya, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang sa lugar. Tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon, gaya ng sinabi ng propeta Isaiah. Sino ito? Si Juan Bautista. Natupad yung hula kay Juan Bautista na siya yung maghahanda ng daraanan ng ating Diyos na darating na magkakatawang tao. Pansinin natin ang isa pang halimbawa. Sa mga awit 69 verse 9. Awit 69 verse 9. Pansinin po ninyo ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang mga talatang ito'y hula tungkol sa ating Panginoong Jesus. Sapagkat ang pagmamalasakit sa iyong bahay ay sa aking umubos, at ang mga pahamak at mga sa iyo'y humahamak sa akin ay nahulog. Narito yung hula ng paghamak sa kanya na natupad doon sa Juan 2:16. Pansinin po ninyo. 2:16. Ang sabi rito, sa mga nagtitinda ng mga kalapati ay sinabi niya, alisin ninyo ang mga bagay na ito. Huwag ninyong gawing bahay pamilihan ang bahay ng ating Ama. Narito po ang hula doon sa Juan na natupad doon na ang kanyang bahay ay isang bahay panalanginan. Isa pang halimbawa, pansinin po ninyo ang Jeremias, Kapitulo 2, talatang 13. Jeremias, Kapitulo 2, talatang 13. Narito po ang mga pangungusap na isinulat ni Propeta Jeremias. Jeremias 2:13. Sapagkat ang bayang ko ay gumawa ng dalawang kasamaan. Tinarikuran nila ako, ang bukal ng mga tubig ng buhay, at gumawa para sa kanila ng mga tipunan ng tubig, ng mga sirang tipunan na hindi malagyan ng tubig. Ano ang katuparan nito? John 7:38. John 7, talatang 38. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang mga ilog ng tubig ng buhay. Sino yon? Ang ating Panginoong Jesus. Ang ilan lamang na ito ay mga halimbawa na mga hula na hindi yung mga deretsahan. Subalit ang tinutukoy dito ay ang ating Panginoong Jesus. Isa pang bahagi ng mga hula sa lumang tipan na dapat nating pansinin ay yung naroon sa Juan 5:39. Ano ang sinabi ng ating Panginoong Jesus bilang pagsaway sa mga religious leader ng Panginoon? Inyong sinasaliksik ang mga kasulatan. Hindi niya po sinabi rito, inyong saliksikin. Hindi po ganon ang ibig sabihin ng talata. Kasi we quote this wrongly, na para bang inuutusan tayong magsaliksik. Hindi po. Ito'y pagsaway ng ating Panginoong Hesus sa mga Pariseo at mga leader ng mga iskriba na kanilang sinasaliksik ang banal na kasulatan, binabasa, ikinakabesa ang mga hula sa lumang tipan. At iniisip nilang sa pagsasaliksik nito'y may buhay na walang hanggan sila. Subalit ano ang sabi? Ito ang mga nagpapatutuo sa akin, at kung makilala nila na siya ang pinapatutuhanan ng mga salitang ito, magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan.
estimately varying from one age to another. Pansinin po ni, no question Christ's birth, life, and death were predicted by the Old Testament. Pansinin natin, stunning evidence of His identity as the expected Messiah. John points to this Old Testament text. Pansinin pa natin ang ilang mga hula sa lumang tipan. Awit 118:26. Mga halimbawa lamang sa ating pag-aaral. Awit 118, ang talata ay 26. Narito po ang sabi, mapalad siya na dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pinupuri ka namin mula sa bahay ng Panginoon. Ano daw? Mapalad. Tingnan natin itong sinasabi nito doon sa John 12:13. Sino yung pupunta sa bahay ng Panginoon na mapalad? John 12, talatang 13. Pansinin po ninyo, Kapitulo 12, ang talata ay 13. Sila'y kumuha ng mga palapa na puno ng palmat, lumabas upang salubungin sa kanya. Sumisigaw, Hosana, mapalad siya na dumadating sa pangalan ng Panginoon, ang Hari ng Israel. Natupad ito kay Jesus nang siya'y pumasok yung linggo ng palaspas. Sa Zacarias, Kapitulo 9. Pansinin po natin ang hula ni Propeta Zacarias. At narito ang kanyang mga pangungusap. Zacarias, Kapitulo 9, ang talata ay 9. Yan, narito po ang pangungusap. Magalak ka ng gusto o anak na babae ng Sion. Sumigaw ka ng malakas o anak na babae ng Jerusalem. Narito ang iyong hari ay dumarating sa iyo at siya'y matuwid at matagumpay. Mapagpakumbaba at makasakay sa isang asno, sa isang batang asno na anak ng asno. Ito yung triumphant entry na hula sa Zacarias na naganap din doon sa 1:12 talatang 14 na siya'y sumakay sa isang asno na hiniram na ipinagkaloob sa kanyang mga alagad. Sa awit 41, pansinin po natin ang isa pang hula. Awit 41, ang talata ay 9. Awit 41, ang talata ay 9. Narito po ang sinasabi ng talata. 41:9. Maging ang matalik mong kaibigan na aking pinagtitiwalaan, na kumain ng aking tinapay ay nagtaas ng kanyang sakong sapagkat sa akin ay laban. Kanino naganap ito? Naganap ito doon kay Judas, na isa sa mga alagad ng ating Panginoong Hesus doon sa Juan 13:18. Naganap ang mga hulang ito, hindi dahil siya'y tao, kundi ito'y hula sa darating na Mesiyas. Kagaya ng isa pang hula na naroon sa awit 122:1, na ano daw? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang awit 22 ay Messianic suffering. Ito yung hula tungkol sa paghihirap ng Mesiyas, na siya'y sisigaw na Diyos ko, hindi dahil siya'y hindi Diyos, kundi ito'y katuparan ng pagiging authority ng Scripture sa kanyang buhay, na sa kanya lamang magaganap yung probability nito na hinulaan mula sa lumang tipan. Now, pansinin natin sa ilalim ng mga bagay na ito, ano ang mga spiritual guide na dapat nating matutunan. Sa Juan 8, bumalik po tayo sa aklat ng Juan. Juan 8, ang talata ay 12 hanggang 30. Narito mapapansin natin ano yung dynamic between Jesus and these religious leaders. Which text best explain why many rejected Him? Bakit marami ang lumayo sa Kanya? Sa talatang 19, pansinin po natin, 8:19. Kahit sinabi nila sa Kanya, nasaan ang iyong ama? Sumagot si Jesus, hindi nga ninyo ako kilala o ang aking ama. Kung ako'y inyong kilala, ay kilala rin naman ninyo ang aking ama. Inangkin ni Jesus na ama niya ang Diyos, na siya yung bugtong na anak. Hindi anak na tao ng Diyos. Dahil ang Diyos hindi mag-aanak ng tao.
subalit anak ng Diyos na nagkatawang tao. They both know, alam nilang pareho na ang salita ng Diyos sa lumang tipan ay mga hulang dapat matupad sa darating na Mesiyas. Ikalawa na nais kong inyong pansinin, sinabi ni Jesus sa kanya, "You are from beneath." Talatang, kaya nga po nagkaroon ng hindi mabuting pagkakaintindihan ng dalawang grupo, si Jesus at ang mga Pariseo. Sa 23, sinabi niya sa kanila, kayo'y mga taga-ibaba. Ayan, ginamit niya yung "you are from beneath." Kayo'y taga-ibaba. Hindi kayo taga-langit. Ako'y galing sa langit, galing sa aking Ama. In other words, however religious, how religious they are, these were not spiritual godly men. They had a form of godliness, sabi ni Pablo sa 2 Timoteo 3:5, but they deny thereof. Ngayon ay magpapatuloy tayo. There was nothing new. Sa aklat ni Isaiah 29:13 ay naroon yung pangusap na ako'y kanilang pinapapurihan, sinasamba, subalit malayo ang kanilang mga puso sa akin. Sapagkat ano raw? Sapagkat hindi nila sinusunod ang kalooban ng Diyos at ang kanyang mga utos, kundi ang utos ng tao. Sa Marcos 7:7, this concept is echoed by Jesus centuries later. They worship me in vain. Ako'y kanilang, So itong mga Hudyong ito na nakakaalam ng scripture, alam nyo, hindi po katiyakang alam natin ang banal na kasulatan ay kilala natin ang Panginoon. Hindi po. Kahit kabisado pa natin ang mga talatang yan, sila alam nilang lahat ang mga hula na naroon. Subalit, papansinin ninyo, hindi nila nakilala ang Kristo nang siya'y naparito. Bakit? Sa Juan 8:23, ang sabi niya, because I am not of this world. It was bad enough for them to know na sila ay hindi nila naunamaan. Pero sa John 8:30, merong bahagi doong many believe in Him. Sino yung mga yon? Mga ordinarong tao na walang access sa Bible ng mga panahon yun, pero nagtiwalat na nampalataya sa Kanya. Meron po tayong dalawang katanungan for application bago po tayo matapos ngayon sa ating pag-aaral. What does it mean to have a from beneath mentality? Ano kaya ang ibig sabihin na tayo'y may kaisipan mula sa ibaba? Do we sometimes drift into that way of thinking? Now, pansinin natin, ano ba yung kaisipan mula sa ibaba? Makalupang mga kaisipan. Ano yan? Yung lamang to see is to believe. Ang pananampalataya is more than that. To see is to believe. Yan. So, ang mga tanda, ang mga mirakulo, at mga kababalaghang ginawa ni Jesus ay nagpapakita kung sino siya. Ikalawa, ang mga hindi naniniwala sa patutuo ni Abraham at ng mga sumulat ng Biblia na tahasan, ang gusto nila word for word, nababasahin na siya'y Diyos at siya'y ganito. Hindi po ganoon ang pag-aaral ng Biblia. Ang pag-aaral ng Biblia ay ating tignan ang mas malalim na kaisipan na mga nais ng Diyos na ating makita. Paano tayo nagdridrip at napupunta doon? Kung tayo'y nagiging so much concentrated on the outside at yung nakikita lang natin sa panlabas. Ikalawang katanungan na nais nating pansinin ay many believe in Jesus. Ayon sa Juan 8:30. Despite all the unbeliefs around them. How does this fact encourage us not to give up on people who seem to be resistant to the light of God's word? Kung minsan tayo po ay nadidiscourage na lulupaypay. Tayo ay sumasaksi, nagpupunta tayo at nagdadalaw, nagba-Bible study, pero matumal ang mga pagsagot at pagtugon na tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Paano ito makakapag-encourage sa atin? Yung pangungusap sa John 8:30 na sa katapusan, marami ang nanampalataya sa Kanya. Ito po ay nakaka-encourage na at the end, hindi man tayo ngayon sa ating kapanahunan, pero magkakabunga ang mga Bible study, pagbisita, pagtulong, mga impluensya, at mga payo na ating binibigay sa ating mga kapitbahay, kaibigan, at sa mga taong naghihirap sa kapaligiran. Ang mga ito'y magdadala ng liwanag ng katotohanan galing sa Panginoon. Opo, ang Diyos ay napakabuti. At dito, dapat nating makilala
na ang mga aral sa lumang tipan ay natupad kay Kristo, hindi bilang tao, kundi bilang Diyos, Misayas na tagapagligtas na mag-uuwi sa atin sa langit na bayan. Makakaring muli tayo ng isang tanging bilang bago tayo tuluyang magwakas. Opo, ang awit na yan ay nagpapatotoo na ang ating Panginoong Hesus ay nasa atin at hindi niya tayo pababayaan
Siya ang katuparan ng mga hula at siya rin ang magdadala ng kawakasan ng mga hula na tayo'y umuwi sa langit na bayan. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos na nasa mga langit, salamat po ng inyong salita ay buhay, ng inyong salita ay makapangyarihan na nagtutumutupad ng inyong mga sulat at mga katotohanan. Pagpalain po ninyo kaming sama-sama. Igawad po ninyo na kami magtiwala at manampalataya. Bagkus kung minsan may mga pagdurula, may mga question at katanungan kaming hindi lahat nasasagot, subalit wag nawa itong maging hadlang sa aming pagtitiwala na ikaw ang Panginoon, ang tagapagligtas, ang Diyos na inihanda ni Juan sa kanyang pagparito nang siya'y magkatawang tao. Ingatan po ninyo kami at pagpalain sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po muli na kayo'y nakasama namin at nawa ang pagpapala ng Diyos ang matanggap ng inyong sambahayan, lalong-lalo na sa mga panahong mapanganib na ating kinalalagyan. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon.